Magandang araw, Tito Makoy. Magtatago po ako sa pangalang Joben. Alam niyo po, natatawa ako ng gusto sa kwento ni Daniel at ng kanyang Tito Basti. Lalong-lalo na noong tanungin ni Daniel kung magjowa ba si Basti at ang kanyang papa. Talagang napahalakak ako dito ng husto, Tito Makoy. Alam niyo po kasi nakaka-relate ako ng gusto sa kwento. Kung paano at bakit nakaka-relate ako, hayaan mo pong isalaysay ko dito sa aking sulat. Panganay ako sa dalawang magkapatid, babae ang sumunod sa akin. Isinilang at lumaki sa isang maayos na pamilya. Komportable ang pamumuhay, hindi naman pwedeng tawaging may kaya kami. Yung tamang-tama lang talaga na sabihin mong komportable kasi meron kami ng lahat ng mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain. Pareho may regular na trabaho ang mga magulang ko. Guro sa pampublikong paaralan ang mama namin at empleyado rin ng gobyerno ang papa namin. Ang papa namin responsableng ama at haligi ng tahanan. Alam niyo po, mula nang isilang ako hanggang sa lumaki kami ng kapatid ko, ni hindi ko pa narinig o nakitang nag-away ang mga magulang namin. Meron kaming family friend kung maituturing. Yan ay ang pamilya ni Ninong Naldo at Tita Marcy. Ninong ko sa binyag si Ninong Naldo kasi kaibigan siyang matalik ng papa ko. Ganoon din ang mama ko si Tita Marcy, magkaibigan sila, high school pa lang magkaibigan na. Natatandaan ko nga noong maliliit pa kami, kung weekend na pareho hindi busy ang mga magulang namin, ang buong pamilya namin ay magkasama. Yung pamilya ni Tito Naldo at ang pamilya namin. Minsan sa bahay ni na Tito Naldo at minsan naman dito sa bahay namin. Kaya kaming mga anak naman ng dalawang mag-asawa, malalapit din sa bawat isa. Natigil lang ang ganoong pagtitipon noong malalaki na kaming mga anak. Lumipat na kasi sa Manila ang mga anak ni na Tito Naldo at Tita Marcy para doon mag-aral ng college. Alam niyo po, ibang klase ang pagiging malapit ng pamilya namin. Mas malapit kami kaysa sa mga kapatid ng mama ko at mga kapatid ng papa ko, yung kani-kanilang pamilya. May isang pangyayari na hanggang ngayon hindi ko talaga nakakalimutan at hindi ko makalimutan, Tito Makoy. Araw ng Sabado noon sa loob ng pamantasan, 2 oras ang vacant ko. Tinawag ako ni Tita Marcy. Si Tita Marcy kasi propesora sa pamantasan kung saan ako pumapasok. Nung malaman niya na meron pala akong 2 oras na bakante, nakisuyo ito sa aking itakbo ko raw sandali sa farm nila ang pamatay pisting kanyang binili. Kasi kailangan ito ni Ninong Naldo, mag-i-spray pala ng pananim si Tito Naldo sa takip siling. Si Tito Naldo kasi naninong ko, bagamat empleyado ng gobyerno, tuwing Sabado at Linggo sa farm nila ito nananatili, inaasikaso ang pagsasaka. Ito ang oras ng kanyang pag-i-spray sa takip siling kasi sa takip siling daw at sa gabi umaatake ang mga peste. Matapos ibigay sa akin ni Tita Marcy ang susi ng kanyang sasakyan, tumulak kaagad ako papunta sa farm nila. Hindi naman ito kalayuan, mga 20 hanggang 30 minuto lang ang biyahe. Kaya naman, Tito Makoy, tamang-tama ito pampaiksi sa pagkainip ko habang naghihintay sa susunod na subject. Pagdating ko sa farm nila, iginarahe ko lang ang sasakyan sa may kalsada. Tapos nilakad ko na ang papunta sa farmhouse. Ang gaganda ng mga pananim pala ni Ninong Naldo. Ang yayabong at ang tataba. Ninong! 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 Yan ang tawag ko kay Ninong Naldo pagdating ko sa harap ng kanilang farmhouse. Dinig na dinig ko, Tito Makoy, nakabukas ang radyo, ngunit sarado ang pintuan. Walang sumasagot sa tawag ko. Wala rin akong makita sa isa man sa mga inuupahan niyang manggagawa sa bukid.
Marahil walang ipapagawa itong si Ninong Naldo kaya wala ang mga ito. Ang alam ko kasi Tito Makoy, hindi naman ito regular at araw-araw na nasa pataniman nila. Kung kailangan lang ni Ninong Naldo na mayroong ipagawa, saka pumupunta ang kanyang mga manggagawa. Ninong! Ninong Naldo! Ninong! Yan muli ang tawag ko ngunit wala pa rin sumasagot sa akin. Meron ako Tito Makoy naririnig mula sa loob ng farmhouse na tila yata nag-uusap. Kaya sigurado ako na merong tao sa loob ng farmhouse. Dahil nga sa meron akong naririnig na nag-uusap sa loob ng farmhouse, tinungo ko yung silid kung saan nagmumula ang naririnig kong pag-uusap. Ayan, sige, masarap yan, ganyan. Diyan mo tagalan, ang sarap. The best ka talaga. Ikaw rin, the best ka talaga. Yan Tito Makoy ang mga salitang naririnig ko sa loob ng silid. Salita ng dalawang taong nasa pribadong oras. Dahan-dahan at maingat ako sa aking mga hakbang, tinungo ko ang isang maliit na siwa ng dingding ng farmhouse. At tama ang hinala ko Tito Makoy. Si Ninong Naldo may kaniig. Kitang-kita ko silang nakahiga pareho lang sa plot, magkayakap. Humalik si Tito Naldo sa dibdib ng kanyang kaniig. Mainit na mainit ito at parang nakikita kong namumungay ng gusto ang kanyang mga mata. Bumangon ang kanyang kaniig at nagulantang ako ng husto. Kasi Tito Makoy, tila yata ang papa ko ang kanyang kaniig. Bagamat hindi ko nakikitang malinaw ang mukha, meron kasing nakatakip na isang maliit na tela sa siwa kung saan ako nakasilip. Ngunit ang kanyang braso, kagaya at kasing laki ng braso ng papa ko. Nagniniig ang magkaibigan, ang papa ko at si Tito Naldo. Iyan Tito Makoy ang tanong sa isipan ko. Alam niyo po para akong naengkanto sa aking nakita. Hindi ko alam ang aking naramdaman. Natatakot, nahihiya, siyak na siyak ako. Si Papa ba ang kaniig ni Tito Naldo? Si Ninong at si Papa ko ay magjowa? Alam niyo po Tito Makoy, maalinsangan ang hapong iyon, ngunit pinagpapawisan ako ng malamig. Hindi ko kayang panuorin ang magkumpare sa kanilang ginagawa kaya umalis ako. Bumalik muli ako sa may pintuan. Hindi ko alam kung kakatok na ba ako o hindi. Ngunit narinig kong nag-ring ang cellphone sa loob ng silid. Narinig ko si Tito Naldong sumagot sa cellphone. Tila yata si Tita Marcy ang asawa niya ang tumawag sa kanya. Wari ko Tito Makoy, sinabihan si Ninong Naldo na darating ako. Ano ka ba naman? Bakit mo ba inabala yung bata? Pwede namang bukas ko na lang gawin ang pag-i-spray. Linggo pa naman bukas. Inabala mo pa yung bata. Yan ang wika ni Ninong Naldo na tila yata hindi niya akalaing pupunta ako para dalhin ang medisina. Pagkatapos niyang ibaba ang cellphone, alam niyo po nakiramdam muli ako. At dinig na dinig ko, tila itinutuloy na ng dalawa ang pag-uulayaw. Alam niyo po sa aking ginagawa ngayon, para akong isang usa na masyadong matalas ang pangdinig. Ganyan ang pagdinig ko ngayon at pakiramdam ko sa aking tainga. Naririnig kong pareho magalaw ang dalawa at tumutunog-tunog pa nga ang higaan. Hanggang sa narinig ko na talagang parang pareho sila pagod na kinakapos ng hininga. Makalipas ang ilang sandali noong wala na akong naririnig, kumatok na ako sa pintuan at tinawag ko na si Ninong. Ninong! Ninong Naldo! Ninong! Sa pagtawag kong ito Tito Makoy, hindi nga nagtagal lumabas na si Ninong Naldo. Nakashort siya at nakasuot ng sando ngunit pawis na pawis.
Oh, Jobin, ikaw pala. Alam mo, tumawag sa akin ng tita Marcy mo. Nako, alam mo ba, ang init, grabe. Heto, pinagpapawisan ako, ang alinsangan talaga. Ito ang wika ni Ninong Naldo na hindi ko naman tinatanong. Tila yata nagdadahilan kung bakit pawis na pawis siya sa oras na ito. Inabot ko lang sa kanya ang medisina na aking daladala at umalis din kaagad ako. Ngunit sa aking pag-alis, napatingin ako sa pick-up truck ni Ninong Naldo na nakagarahe sa harap ng farmhouse. Lalong nanlaki ang mga mata ko, Tito Makoy, kasi naroon sa loob ng kanyang sasakyan ang baseball cap ng papa ko. Si papa ba talaga ang kaniig ni Ninong Naldo? Yan kaagad na naman ang sumagi sa isipan ko, Tito Makoy. Si Ninong Naldo at ang papa ko, magjowa silang dalawa? Yan, Tito Makoy, ang paulit-ulit-ulit na tanong ko sa sarili ko. Alam niyo po, pati ang paglalakad ko, hindi ko namamalayan, nasa harap na pala ako ng kotse ni Ninang Marcy. At hanggang sa pagmamaneho ko pabalik sa pamantasan, hindi pa rin ako nakakabangon sa aking natuklasan. Ang papa ko at si Ninong Naldo. Alam niyo po, muntik pa akong makahagip ng tao sa kalsada kasi lutang na lutang ako habang nagmamaneho. Ngunit Tito Makoy, hindi pa naman ako ganap na siguradong papa ko nga ang kaniig ni Ninong Naldo. Kasi hindi ko nakita ang mukha dahil nga sa may nakatakip na tela doon sa siwa. Total, may oras pa naman bago ang sumunod kong period. Umuwi muna akong saglit sa bahay namin. Total, minamaniho ko ang sasakyan ni Ninang Marcy kaya madali lang ang pagbalik ko sa pamantasan. At pagdating ko sa bahay namin, Tito Makoy, alam niyo po, nakahinga ako ng maluwag kasi naroon ang papa ko. Pinagsasabong niya ang dalawa niyang alagang panabong na manok. Ang papa ko kasi may nakataling mga panabong na manok. Bagamat hindi siya nagsasabong, ngunit hilig niya ang mag-alaga nito saka ibinebenta niya sa mga sabongero. Oh, bakit ba dala-dala mo yung sasakyan ng Ninang Marcy mo? Ito ang tanong sa akin ng papa ko matapos kong magmano sa kanya. Kasi pa, pinakiusapan ako ni Ninang Marcy na dalhin kay Ninong Naldong saglit yung medisinang kanyang binili na pang-spray sa mga pananim. Alam niya kasi na 2 oras ang bakante ko kaya pinakiusapan niya ako. Na lang, Tito Makoy, ang tugon ko sa papa ko. Siya nga pala pa, akala ko po ikaw yung naroon sa farmhouse ni Ninong Naldo. Kasi nakita ko yung baseball cap mo sa kanyang sasakyan. May ibang tao roon, ngunit hindi ako pumasok sa kanyang farmhouse. Iniabot ko lang sa kanya ang aking dala-dala. Iyan, Tito Makoy, ang dagdag na wika ko sa papa ko. Tapos, napangiti talaga ako, Tito Makoy, nang sabihin ko yun. Hindi. Hiniram yun sa akin kahapon ng Tito Marshall mo. Lumabas sila at hindi na nakabalik sa opisina kaya hindi na naisauli sa akin. Bakit ka ba tumatawa dyan? Yan ang wika at tanong ng papa ko nang nakita niya ako, Tito Makoy, na pangiti-ngiti talaga. Wala po pa. Nagtatanong lang. Ito na lang ang naging tugon ko, Tito Makoy, kasi hindi ko masabi sa papa ko ang nakita ko kina Ninong Naldo at Tito Marshall. Di ko rin masabing inakala ko na siya ang kaniig ni Ninong Naldo. Alam mo na, Tito Makoy, baka hampasin ako nito at tuktukin ng pinong-pino. Natatawa ako, Tito Makoy, ngunit talagang hindi ko kayang ikwento. Umalis ako sa bahay pabalik ng pamantasan, ngunit tumatawa-tawa talaga ako ng tahimik. Nang lingunin ko ang papa ko, Tito Makoy, nakita niyang pangiti-ngiti ako at umiiling pa. Halatang halata ko, Tito Makoy, na nahihiwagaan siya sa aking kinikilos. Kasi nga naman, sino ba ang hindi matatawa na napagkamalaan ko pang bading ang papa ko, napagkamalaan kong siya ang kaniig ni Ninong Naldo.
Ngunit Tito Makoy, talagang masayang masaya ako kasi lalaki talaga pala ang papa ko. Bumalik ako sa pamantasan at nang iabot ko kay Ninang Marcy ang susi ng sasakyan, nagpapasalamat ito. Nagtatanong kung ano raw ang ginagawa ni Ninong Naldo. Ay ano po Ninang, nakaharap siya sa kanyang malusog at matabang pananim. Aliw na aliw si Ninong sa ganda ng kanyang pananim. Sa tingin ko, alagang-alaga ni Ninong ang kanyang pananim, kaya ang yayabong at ang taba-taba ng mga ito. Ito ang naging wika ko kay Ninang Marcy. Tama ka, Jubin. Kailangan talagang alagaan ng husto ang pananim. Alam mo ba, kailangan ring gastusan ang mga yan para maging maganda at malulusog. Marami kang maani. Ito ang tugon sa akin ni Ninang Marcy. Alam niyo po, paglabas ko ng kanyang silid, natatawa na naman ako. Kasi hindi alam ni Ninang Marcy ang nakita kong ibang klaseng alaga ni Ninong Naldo. Sa kabila ng aking natuklasan at nakita Tito Makoy, hindi ko naman ito ipinagkakalat. Yung nakita ko kay Ninong Naldo at kay Tito Marcial. Kasi alam kong malaking gulo ito, masyadong malalim ang masamang epekto nito kung gagawin ko. Kaya sa magkakaibigan at maging sa pamilya ng magkakaibigan, tanging ako lang talaga ang nakakaalam, liban kina Ninong Naldo at Tito Marcial na merong lihim na ugnayan. At ang totoo niyan, Tito Makoy, ayoko ring manghusga kasi baka sakaling kung maranasan ko rin iyon, magustuhan ko rin. Kaya ayokong manghusga, ayokong magkakalat ng kung anong aking nakita. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbasa mo at sana magustuhan ng iyong mga taga-pakinig. Lubos na gumagalang, Joben. Maraming salamat, Joben, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, tama yung ginagawa mo, tama yung ginawa mo na huwag mo nang ipagkakalat kung ano pa ang natuklasan mo sa Ninong Naldo mo at Tito Marcial mo. Kasi ang totoo niyan, talagang masyadong malalim at baka meron pang pamilyang masira. Saka tama yung iniisip mo, ano naman ang mapapala mo kung ipagkakalat mo pa yan. Hindi ka naman magiging mayaman dahil lang dyan. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa atin pong shoutout kay Juan Carlos Netafan 4046. Maraming salamat at sana tama na ang pakabigkas ko talaga ng iyong pangalan. Shoutout rin kay Reynaldo Hamora ng Cavite. Maraming salamat Mr. Reynaldo Hamora sa pakikinig. At ito pang shoutout na nabasa ko sa mga medyo matagal-tagal ko nang in-upload. Sa muli po, kung gusto nyong magpa-shoutout, sabihin nyo, i-comment nyo na gusto nyong magpa-shoutout sa pinakahuling upload ko para siguradong mabasa ko yan. Kasi kung sa mga matagal ko nang nai-upload, malaki ang posibilidad na hindi ko yan mabasa. Kasi nga matagal na. Kaya kung gusto nyong magpa-shoutout, palaging sa pinakahuling upload ko, isulat nyo na gusto nyong magpa-shoutout. Shoutout daw kay Ray Sona ng Tabuk City, Saudi Arabia. Uy, magandang araw, magandang gabi, magandang oras kung anumang oras nakikinig kayo dyan sa Saudi Arabia. Marami-rami nga talaga to siguro ang ating mga tagapakinig dyan sa Saudi Arabia. Kaya shoutout sa inyong lahat dyan at ingat palagi mga kababayan namin dyan sa Saudi Arabia. Ang shoutout mula kay Lito 3156. Ang kanyang sina-shoutout ay si Ray Sona ng Tabuk City, Saudi Arabia. Shoutout din kay Santos Gubayan ng Muscat, Oman. Maraming salamat Santos sa pakikinig at sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Oman. Shoutout sa inyong lahat at maraming salamat. At syempre sa inyong lahat mga kaibigan,
Maraming salamat. Shout out sa inyo. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Basta kayong lahat na kasamahan ko dito sa ating channel. Shout out po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong tuloy-tuloy na pakikinig at suporta. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.